Darito na po si DMW Officer in Charge Hans Kakdak. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Kumusta na ho yung DNA testing sa isang babaeng nasawi? Kumpirmado na po bang isang Pilipina po siya? Hindi pa na kumpirmado ito, Igan. Oo. So, ang status ng ating mahal na OFW ay inaalam pa natin ang kanyang pending update dito, ng update niya. Still unaccounted pa ang kanyang status. Opo. Doon naman po sa dalawang bangkay na mga bayani po nating kababayan, kailan po sila maiuwi at anong plano po sa kanila? Yes, sinaayos na to sa lalong madaling panahon. Yung isa, I think inanunsyo na rin ng pamilya sa kanilang interview na cremation ang option. So, yung isa lamang ang aasikasuhin bilang labi na iuwi. So, yun po. Pinoprocess na po ito at hindi na rin po magtatagal ay makakauwi at least yung isa nating mahal na OFW na nasawi. Meron ho bang pagkilala o parangal sa dalawang ito na hindi ho iniwan yung kanilang mga inaalagaan kahit na nilusob ng Hamas? Yes, bilang OFW pa lamang sila ay bagong bayani na at bilang health and human care workers, tanyag ang Pilipino sa buong mundo, no? Going out of their own way, extra miler para magampanan ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga pasyente, sa kanilang mga inaalagaan. Kombinasyon ng puso at talino at husay ang Filipino human and healthcare worker sa buong mundo. So, hindi naman nakakagulat ang ipinamalas ng ating mga mahal na OFW. Kumusta na ho yung paghahanap pa sa tatlong iba pa nating kababayan sa Israel? Yes, ang bilang sa ngayon ay apat, no? Apat. Dahil hindi kumpirmado yung do sa una ninyong tanong, Igan. Opo. At tayo ay patuloy pa rin na nagko-coordinate sa Israeli Defense Forces kasi sila rin ang napakalaking tulong na ginagampanan para matagpuan at masagip ang ating mga mahal na OFWs on the ground kasi may operations pa rin ngayon on the ground ang Opo. Israeli Defense Forces at maraming lugar na off limits na zones, no, na hindi natin mapasok. Sa Gaza po, nasa alert level 3 na. Sabi ng Palestinian Ambassador, wala nang ligtas na lugar doon. So paano po yung ating mga kababayan na maprotektahan po? Doon naman sa Gaza ay binibigyan natin ng kaukulang kumbaga puwang, no, or koordinasyon na ginagawa natin sa DFA kasi karamihan sa mga Pilipino sa Gaza ay mga non-OFWs. Opo. So DFA po ang ating spokesperson when it comes to the situation in Gaza. Opo. Yusek Kakdak, ilang Pinoy na ho yung gustong magpa-repatriate mula sa Israel o Gaza man yan? Sa Israel, 22 yung nasa talaan natin, ano, Opo. 19 na caregivers at tatlong hotel workers. At sa ngayon ay handang-handa naman tayo sa repatriation. Siyempre, nasa tamang oras din, ano, yung repatriation kasi meron pa ring sitwasyon doon on the ground, no? And basta tayo handa sa pagkaganap ng repatriation at ko na lang mismong labor conditions din ay titingnan natin bago pa man natin sila maiuwi. Opo. Yun naman pong sinaksak na OFW sa Saudi Arabia, ano na po paghandang maiuwi yung kanyang labi? Yung ating mahal na OFW na si Marjorie Garcia ay pauwi ngayon, ngayong araw. Baka bandang late this morning, no, ang dating nung kanyang labi at handa naman tayo na sumalubong sa kanya bilang again isa siyang bagong bayani na sasalubungin natin kasi ganun na lamang ang kanyang serbisyo, no? Opo. Parangal ang kanyang serbisyo sa kanyang employer sa Saudi Arabia at proud na proud kami sa kanya at coordinated tayo sa pamilya at tutulungan natin ang pamilyang naiwan, lalo na yung dalawang anak.
Yung kaso po sa Saudi, nahuli ba yung suspect na taga South Africa po? Batay sa impormasyon na nakuha na natin yung official na charge sheet, no, doon na charge from the prosecutor's office. Opo. Siya yung Kenyan national na kasama niya sa trabaho. Okay. Maraming salamat, DMW Officer in Charge Hans Kakdak. Ingat po. Maraming salamat, Igan, at God bless po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.